kumakain ka ba ng ganito? Ano yan, sir? Munggo. Munggo nga. Sir, hindi kumakain yan. Rich kid kasi ako eh. O, para sa mga hindi rich kid, na katulad ko, na kumakain ng munggo, alam nyo ba ang munggo, Cubs? Malaki din na natutulong ito sa ating kalusugan. Alam nyo ang munggo, meron din itong antioxidant. Oo, ang tawag sa antioxidant na yan, vitexin at isovitexin. Ano bang ginagawa? Tinutulungan lang naman, Cubs, ang ating mga selula para hindi masira dahilan ng mga free radicals. Kung ikaw, diabetic, alam mo ba ang munggo? Maganda din sa inyo yan. Ini-improve niya ang inyong glycemic control. That can be beneficial sa mga taong may diabetic. And those at risk of developing diabetes. Ang munggo, Cubs, mataas ang fiber nito ha, na nagpo-promote ng regular bowel movement na nakakatulong din to prevent, syempre, constipation. So kung matanong mo, ano kaya ang mga vitamins and minerals na nandito sa munggo? Cubs, mataas ito sa vitamin B, iron, potassium, magnesium, folate, at napakataas nito, Cubs, sa fiber. Diba? Kung kayo po ay may mataas na low density lipoprotein, may pag-aaral ako nabasa dyan pagdating sa mung beans o munggo, studies suggests that itong mung beans ay nakakatulong to lower low density lipoprotein o yung bad cholesterol and even yung triglyceride mo, Cubs, potentially reducing the risk of sakit sa puso. Okay? So doon na lang, Cubs, sa antioxidant nito. Malaki ang nagagawa niyan sa ating kalusugan niyan. So tanong, Cubs, ang munggo ba, siya ba ang dahilan kung bakit tumataas ang uric acid mo at nananakit ang kasukasuan? O ito lang po ha, please wag po nating sisihin ang munggo. Dahil ang munggo, yes, mataas po ang kanyang amino acid and meron din siyang content ng konting purine. Hindi siya kagaya ng animal base. Pero hindi po yan nakaka-trigger, Cubs, sa totoo lang, sa pag-atake ng gout mo. At huwag mo itong sisihin. Ang sisihin mo, yung isinahog mo dito. Okay? Isipin mo, Cubs, kapag kayo kumakain ito, gawin nyo na lang snack. Lalo na kung may mataas ang sugar mo. Nakakatulong pa ito, Cubs. Ang carbohydrates kasi nito, Cubs, ay hindi simple, kumbaga complex ito. So ito, ang fiber, kailangan din ng ating gut microbiome. Pagkain din nila yan. Yung fiber, ayan. Yan yung nagwawalis at naglilinis sa ating mga bituka. Kaya maganda po siya na-incorporate nyo sa inyong mga diet. Kung ikaw, nakasanayan mo every Friday, Cubs, yours truly. Sa amin to sa Cagayan Valley, nung bata ako, Cubs, sa totoo lang, 4 times a week. Maniwala ka sa hindi. God knows. Pinagpapalitan lang namin yan. Alam niyo yung ba yan? Mga ganyan, no? Brown beans, green beans, bichuelas o yung white beans. Yun yung lagi namin inuulam dyan. Pero walang sinasahog, kundi gulay lang din. Awa ng Diyos. Wala po sa aming may sugar. Wala po sa aming may mataas na blood cholesterol. Di ba? So, nasa inyo po yan, Cubs, ha? Incorporate nyo lang ito, idagdag nyo lang sa inyong mga diet. Nakakatulong po yan. God bless everyone. Bye-bye.